Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Gaya ng ibang bata, si Hugo ay palaging naiiwan ng ina sa bahay upang magtrabaho. Ngunit palaging nagtataka si Hugo kung ano ba talaga ang trabaho ng kanyang ina. Alamin natin ito sa kwentong Ang Bag ni Inang Kwago. Magandang araw sa inyo! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwentong bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Joyce N. Lim na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa Kwago na pinamagatang Ang Bag ni Inang Kwago. Naisinulat ito ni Mariel G. Balakit ng Agusan del Norte Division, Caraga Region at ginuhit naman ni Neil J. Arado ng Agusan del Norte Division, Caraga Region. Binigyang buhay naman ito sa inyo ng multimedia nina Elsa A. Usman, Philip Marcel Armapa, Jose Rainier Pitolero at Shaima S. Injal ng Isabela City Division. Handa na ba kayong magpatbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ang Bag ni Inang Kwago. Hindi pa lumalabas si Haring Araw at tahimik pa ang paligid, ngunit dinig na ni Hugo ang kaluskos sa kanilang kusina. Amoy na niya ang masarap na luto ni Inang Kwago. Alam na ni Hugo na aalis na naman ang maaga ang kanyang ina. Dali-daling bumangon si Hugo at pumunta sa kusina. Tapos nang magluto si Inang Kwago, nakaligo na rin ito at nakabihis na. Bit-bit na niya ang kanyang malaki at kulay pulang bag. Inay, ano na naman ang laman ng iyong bag? Bakit ba tuwing umaalis ka ay punong-puno itong maraming gamit? Tanong ni Hugo. Ito ay mga bagay na kailangan ko sa aking trabaho. Nakaniting sagot ni Kwago. Gusto ko pong sumama, Inay. Nais kong makita ang lugar na pinupuntahan mo araw-araw. Nagmamakaawang sambit ni Hugo. Hindi ka pa pwedeng sumama. Maliit ka pa. Hindi mo pa kayang lumipad ng 3 oras at tumawid ng 2 ilog, sabi ni Inang Kwago. Maliit pa mga pakpak ni Hugo at hindi pa niya kayang lumipad ng malayo at matagal. Umalis na si Inang Kwago at malungkot na naiwan si Hugo sa kanilang bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw niyang isama ng kanyang ina. Mula sa kanilang maliit na bintana ay tanaw ni Hugo ang pag-alis ng kanyang ina. Napapaisip siya kung bakit kahit malayo ang nilalakbay ni Inang Kwago ay matyaga pa rin nitong binibitbit araw-araw ang malaki nitong bag. Magtatakip silim na nang umuwi si Inang Kwago. Magulo ang buhok nito at halatang pagod na pagod. Dali-dali siyang sinalubong ni Hugo. Nagmano ito sabay abot sa isang basong tubig at kinuha ang malaking pulang bag nito na walang laman. Naibsan ang pagod ni Inang Kwago sa matatamis na ngiti at lambing ni Hugo. Inay, tara na at maganda na tayo ng hapunan, wika ni Hugo. Tinulungan niya ni Inang Kwago sa pagluto sa masarap na hapunan. Pagkatapos kumain, ay naghanda na si Inang Kwago na magamit na kanyang dadalhin kinabukasan. Isa-isa niya itong pinasok sa kanyang bag. Nagtaka si Hugo dahil puro pintura ang laman ng bag ni Inang Kwago. Inay,
Para saan po yung maraming pintura sa loob ng iyong bag? Tanong ni Hugo. Gagamitin ko ito sa aking trabaho, Hugo. Sagot ni Inang Kuwago. Aha, alamang isang pintor si Inay, sabi ni Hugo sa sarili. Naalala ko, isang araw ay umuwi siyang maraming pinturang kulay berde sa kanyang mukha. Kahit ang bag niyang pula ay may bahid din ng pintura. Sa sumunod na araw ay nakita na naman ni Hugo na naglalagay ng maraming tinapay, gatas, candy at biskwit si Inang Kuwago sa bag nito. Aba Inay, ang daming masasarap na pagkain. Para saan po ito? Nagtatakang tanong ni Hugo. Gagamitin ko ito sa aking trabaho, Hugo. Sagot ni Inang Kuwago. Aha! Malamang isang tindera si Inay, sabi ni Hugo sa sarili. Siguro ay ibebenta niya ang lahat ng tinapay, gatas, candy at biskwit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kawawa naman si Inay. Sana ay pwede ko siyang tulungan sa pagbebenta ng mga ito. Sa sumunod na araw ay nakita na naman ni Hugo na naglalagay ng maraming basahan, walis tingting at dustpan si Inang Kuwago sa kanyang malaking bag. Inay, para saan po yung maraming basahan, walis tingting at dustpan sa loob ng iyong bag? Tanong ni Hugo. Gagamitin ko sa aking trabaho, Hugo. Sagot ni Inang Kuwago. Aha, malamang ay isang janitor si Inay, sabi ni Hugo sa sarili. Kaya pala, napakalinis at napakaayos din ang mga gamit sa loob ng aming munting tahanan. Kumikintab ang aming mga kubyertos na tila maraming salamin sa aming kusina. Sa sumunod na araw ay sinilip ni Hugo ang laman ng bag ni Inang Kuwago. Nagtaka siya dahil puro gamot ang laman nito. Inay, para saan po yung mga gamot sa iyong bag? Tanong ni Hugo. Gagamitin ko ito sa aking trabaho, Hugo. Tanging sambit ni Inang Kuwago. Aha, malamang si Inay ay isang doktor, sabi ni Hugo sa sarili sabay tingin sa ulan. Naalala ko noong ako ay nagkasakit at nilagnat. Dinala ako ni Inay sa doktor at nakita ko ang kaparehong gamot doon. Patuloy sa pagtataka si Hugo kung ano nga ba talaga ang trabaho ng kanyang ina. Nais niyang sumama kay Inang Kuwago upang masaksihan ang pinakaabalahan nito. Ngunit maliit pa siya at hindi pa sapat ang laki ng kanyang mga pakpak. Dumaan ng ilang buwan, unti-unting lumalapad ang mga balikat ni Hugo. Lumalaki ng kanyang mga pakpak, sapat nang makalipad sa malalayong lugar. Sa wakas, maaari na siyang sumama kay Inang Kuwago gaya ng ipinangako nito. Isang magandang umaga ang bumungad kay Hugo. Ramdam niya ang haplos ng simoy ng hangin. Nalalasap niya ang sarap ng amoy ng luto ni Inang Kuwago. Sabik siyang bumangon at inunat-unat ang kanyang mga pakpak. Sa wakas, ay makakasama na rin ako sa inyo, masayang sabi ni Hugo sa ina. Maaga silang umalis sa bahay at dala-dala pa rin ni Inang Kuwago ang malaking bag nito. O halika na Hugo, simulan na natin ang ating paglalakbay, sabi ni Inang Kuwago. Sundan mo lamang ako upang hindi ka mawala, dagdag ng ina. Aliw na aliw si Hugo sa kanyang nakikita. Napakalawak ng himpapawid. Kahit puti na mga ulap na tila sumasabay sa kanilang paglipad. Tanaw niya mula sa ibabaw ng agos ng ilog
at ang mga punong sumasayaw sa tugtog ng hangin. Sa kalagitnaan ng kanilang paglipad, naramdaman ni Hugo ang pangangawit ng kanyang mga pakpak. Napatingin niya siya sa kanyang ina at nagtaka kung bakit hindi bakas sa mukha nito ang kapaguran. Sa halip, ay ngumingiti pa ito at mas binilisan pa ang paglipad. Mataas na ang sikat ng araw nang masilayan ni Hugo ang telang parihaba na parabang sa kanila ay kumakaway. Sa likod nito ay isang maliit na kubo na napapalibutan ng makukulay na bakod. Inay, ito na po ba ang lugar na iyong pinagtatrabuhan? Namanghang tanong ni Hugo. Oo, Hugo. Tara, kanina pa sila naghihintay sa aking pagdating. Sagot ng kanyang ina. Pumasok sila sa kubo at namangha si Hugo sa kanyang nakita. Bumugad sa kanya ang isang birding pisara. Sa gilid nito ay may maliit na kahong nilalagyan ng mga gamot. At sa isang sulok naman ay nakahanay ang mga gamit panlinis. Iba't ibang uri naman ang mga batang hayop ang nakaupo sa loob ng matyagang naghihintay sa pagdating ni Inang Kwago. Magandang umaga, Gurong Kwago! Sabay-sabay nilang bati. Magandang umaga rin mga bata. Mabuti naman at nandito na kayong lahat. Kasama ko nga pala ang aking anak na si Hugo. Sa susunod na taon ay magsisimula na rin siya sa pag-aaral. Wika ni Gurong Kwago. Maya-maya ay inilabas ni Gurong Kwago ang laman ng mga pagkain mula sa kanyang bag. Isa-isa niya itong ibinigay sa kanyang mag-aaral. Nahaplos ang damdamin ni Hugo nang nagpatantos niya ang trabaho ng kanyang ina. Nasagot na rin sa wakas ang mga tanong sa kanyang isipan. Ipinagmamalaki ko, isang guro ang aking ina. At doon nagtatapos Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.